Alas 3 ng madaling araw nang biglang magising si Adrian. Tahimik ang buong bahay, pero may malamig na hangin na bumabalot sa paligid. Biglang kumalam ang sikmura niya. Bumangon siya at naisip niyang pumunta sa kusina para humanap ng makakain. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, bigla siyang nakarinig ng isang pamilyar na boses na nanggagaling sa kusina. Anak, halika rito. Napahinto si Adrian. Boses yun ng nanay niya. Nagtaka siya kasi ang alam niya, kasalukuyang nasa probinsya ang mama niya. Siguro gutom lang to, bulong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pagdating sa kusina, nakita niya ang mama niya na nakatalikod at nakaupo sa lamesa. Ma, anong ulam? Biro ni Adrian habang hinihimas ang kumakalam na tiyan. Hindi agad sumagot ang nanay niya. Pero maya-maya, lumingon ito ng dahan-dahan. Napaatras si Adrian dahil ang mukha ng kanyang ina ay nakabaliktad. Ang mga mata nito ay nasa ibaba at ang bibig ay nasa noo. Nakangiti ito. Isang ngiting mahaba at hindi natural. Tila ngiting hindi para sa tao. May ulam tayo, anak. Malamig na bulong nito. Napaatras si Adrian at kumaripas ng takbo pabalik sa kwarto. Humihingal siyang sinara ang pinto at napasandal. Pero pagharap niya sa kama, natulala siya. Nandoon ang kanyang ina, nakaupo at nakangiti. Anak, gusto mo ng ulam? Tanong nito. Malamig ang boses. Nanlaki ang mata ni Adrian. Napansin niya ang isang bagay na lalong nagpatindig sa kanyang balahibo. Hindi lumalapat ang mga paa nito sa sahig. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Dahil alam niyang hindi na yon ang kanyang mama.